Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, Hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
morning, Jesus.
Sa bawat sandali ng aking buhay, di ako titigil na magpuri kay Jesus. Kadakilaan mo'y ipapamalita ko, sa lahat ng dako ang sasabihin, ikaw ang dakila. Sa bawat sandali ng aking buhay, di ako titigil na magpuri kay Jesus. Kadakilaan mo'y ipapamalita ko, sa lahat ng dako ang sasabihin, ikaw ang dakila. Papupurihan ka magpakailanman. Bawat galaw, bawat takbang sa buhay ko, salita mo, Jesus, ang aking aasahan. Bawat araw, bawat oras sa piling mo, galak ang hatid sa puso ko, pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko. Pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko. Pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko. Good morning, Jesus! Welcome po sa ating awit ng pag-ibig, awit ng Manggagawa Edition. At bago po tayo magpatuloy, tawagin po natin si Minister Mon para sa ating opening prayer. Thank you, Lord. Ama namin Diyos, na makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpupuri, nagpapasalamat sa malayang oras na ipinagkaloob mo at nagpapasalamat din po kami na nakarating kami ng maluwalhati dito sa ating worship center. At ako'y nagpupurit ng papasalamat at kami na atasan na muli maghandog na awitin sa ating mga kapatiran. Kaya Lord, sa gawain ito, ikaw po mataas, ikaw po ang madakila. In Jesus' name we pray. Amen! Thank you, Lord. Purihin po ang ating Panginoon. Magandang umaga pong muli sa ating lahat sa umagang ito, mga Dahil kapatid. sa nagagandahang kasama dahil sa po natin. nagagandahang kasama namin. Amen! Magandang umaga. Thank you, Lord. Sige po, bago ho tayo patuloy na, tawagin muna natin sila para batiin po yung kanilang mga mahal sa buhay. Simulan po natin kay Sister Chit. Thank you, Lord. Hallelujah. Good morning, Jesus. At sa umaga pong ito ay aking binabati at kami po'y nagagalak. Kami po ay isa sa makapagbabahagi ng magandang awit, ng mga pagpapala ng Diyos. Doon po sa aming pamilya, sa Kailaway na Sugbo, sa buong pamilya po ng aming pamilya, ay alam ko pong kayo'y nagagalak kung paano po kami magpahayag ng katotohanan na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. At doon din po sa mga palagiang nakakasubaybay sa Good Morning Jesus, pagpalain po tayo ng may kapal, ng poong may kapal sa ating pong buhay bilang isang Kristiyano, sapagkat hindi po tayo nalilihis ng landas, bagkus ay mas lalo po tayong magkakaroon ng malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos, malalim na pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Thank you, Lord. Ay, gumagandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali sa ating lahat. Kasi ang iba nanonood ng hapon, ng gabi, kaya
maraming pang salamat sa pribilehyo. Narito kami, nakaupo, at isa na po kaming artista, mga kamag-anak, mga prayer meeting, humayingan, tumalim, riosan, lahat. Binabati po namin kayo. Si ate, Amen. batiin niyo, si ate. Ate, tatay, I love you. Thank you, Lord. Ayan, good morning Jesus. Good morning po ulit sa ating lahat at binabati ko po ang lahat ng nanonood sa lahat ng dako ng daigdig na naaabot ng segment na ito. Patuloy po tayong manood, lalo po't higit na marinig po natin ang magagandang awitin na ipinagkaloob po sa lahat ng mga kapatiran. So, binabati ko po ang aking po mga kamag-anak, nabati na po ng aking 2 kapatid at hindi ko na po kayo ulitin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon Diyos sa mga kapatid natin na taga Greece, Calimera at sa Saudi. Assalamualaikum. At sa mga Kailocanoha na imbag na aldaw at sa Pangasinan kabuwasan at si kayo. Amen. Purihin ang Panginoon Diyos at ako'y andinito muli para kayo batihin lahat. Salamat po. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Talaga namang ang mga Batanggenyo. Sa Batangas, parang batiin mo nga sila sa Batangas. Ala, good morning. Ala ay, naandito ka man. Trying hard talaga. Ari ang 3 Batanggenyo eh. Ayan. Good morning po mga kapatid at napakabuti po ng ating Panginoon at dama naman po natin ang presensya ni Lord lalong-lalo na ngayong Sabado. Alam po natin na marami pong mga, anong tawag doon? Trabahong bahay. Pero bago po yun, alam ko pong ang mga kapatiran natin ay patuloy na nakikinig at nanonood sa ating Good Morning Jesus ngayon. Good morning po sa inyong lahat at salamat po sa pagsama niyo po sa amin ngayon. Yan, purihin ang ating Panginoon. Ma, di ba ano nga ba yung dito sa ating... Oo nga, ayan. Di ba ang awit po ng mga manggagawa. Sa aming pong paglilingkod sa ating Panginoon, taglay po namin talaga, syempre yung ating community vision, na yung commission natin, yung ating mission, at ngayon po, isa pong bahagi ng ating community values ang aming pagtutuunan ng pansin. Yung nga pong, passion for God is passion for His Word. Dahil siyempre, sabi nga ng Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So kung talagang ikaw ay may sinasabing may passion for His Word, at kilalang-kilala naman natin ang mga member natin talaga, pagka sinabi mo mag-share ka, ay talaga naman pong ang baoy salita ng Diyos. Kahit sino pong patayuin nyo, bago po ako magpasalamat kay Lord, ito po ang word ko. So yun po yung passion for God is passion for His Word. Talagang hindi mo maipagkakaila na ang mga kapatiran po natin ay punong-puno ng salita ng Diyos. At ang ating pong mga kapatid sa aming pong pagsama-samang muli sa outreach ngayong 2023, muli napatunayan po namin, syempre pag magkakasama po kami, pinag-uusapan po namin si Lord na muli ito ay buhay na buhay po sa kanilang pamilya. Umpisa natin kay Nanay Clement, dun sa passion for God is passion for His Word. Thank you, Lord. Talagang pag tinawag tayo ng ating Panginoon, narinig natin ang tinig ng Diyos, hindi tayo makakahindi. Dahil ang una kong verse na binigay sa akin ng Panginoon nang ako'y magsimulang maglingkod kay Lord ay yung Marcos 10:29, ang mag-iwan ng ama, ng ina, ng tahanan, ng kapatid, at ng anak nang dahil sa akin ay makatatanggap na makasanda ang ibayo nito dahil sa mabuting balita. Purihin ang ating Panginoon Diyos, buhay na buhay po itong paglilingkod ko sa Panginoon kasi once na tayo po ay tinawag ng Diyos, mayroon po tayong baon salita. Kahit anong ating sitwasyon, iiwanan po natin kasi kasama tayo kasi samahan tayo ng Panginoon sapagkat sabi po sa kanyang salita sa Mateo 28:20, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan.
Pag sinabing iiwanan mo ang tahanan, iiwanan mo ang asawa, anak, mga kapatid at mga lupa, ang pinakamasakit pong iwan ay ang iyong anak na. Ang akin pong anak na panganay ay isang special. Nung pong kauna-unahang sinamananlasa ang anak ko, nag-chill siya, matagal, tapos ang hirap umalis. Kasama ko noon si Brother Bert Tamala, papunta kami opening sa Santol Balayan ng prayer meeting. Nakita ko ang anak ko ay tumitirik ang mata at tapos ay hindi humihinga. Ang hirap nun. Pero sabi ni Lord, di ba, kung iiwan ang anak, tahanan, asawa, para sa magandang balita'y makatatanggap na makasanda ang ibayo nito. Iniwanan ko po yung aking anak. Sabi ko kay Brother Bert, pag-pray mo, Brother Bert ang anak ko, pag-pray natin. Glory to God. Simula po doon talagang ang hirap, pero namumuhay po ay ang ating salita, ang salita po ng ating Panginoon. At hindi po malimit na sumpungin ang aking anak, isa siyang epileptic child kasi kulang siya sa buwan ng ipanganak ko. Hanggang lumalaon, para patuloy pa rin ang testing. At yun pa rin ang pinakamabigat sa puso ng isang ina na iiwanan mong iyong anak. At minsan po dumating ako, siguro 1 year, mag-iisang taon, nadatnan ko ang aking anak kasi laki ng halos maliit-liit lang sa ping-pong ball ang bukol dito sa kanyang kilay. Sabi ko, anak, ano nangyari? Sabi niya, nanay, na ano yan, natumba, napatama sa mesa ang kanyang ano. Sabi ko, Lord, alam ko may covering ang anak ko, hindi mo pababayaan ang aking anak. Tiningnan ko at sabi ko, hindi ako nagkaroon ng alinlangan sa Diyos kasi sabi ko, sabi ni Lord sa akin, kung mahal mong iyong anak, mas mahal ko ang anak mo kasi ako ang nagbigay niyan sa iyo. Kaya glory, glory to God. Ngayon po ang aking anak ay hindi na po siya sinusumpong ng malimit. Siguro sa loob po ng 3 buwan, kaunti lang pipikit na ganyan, siya po ay hindi na sinusumpong at ako'y nagpapasalamat kay Lord kasi tunay ang kanyang salita. At ang ibinabalik po ng Panginoon, makasanda ang ibayo nito, mga bahay, mga lupa, mga anak, ito po'y nakita ko po sa aming pinupuntahang prayer meeting. Ngayon po'y marami kaming kapatid, maraming magulang, maraming tahanan aming pinupuntahan. At tunay pong ang pinuntahan ng mga lingkod ng Diyos, isa ng magagarang tahanan halos mansyon. Ang papuri po at pasalamat ay sa Panginoong Hesus lamang. In Jesus' name, Amen. Amen. Ay yung passion po niya sa Panginoon ay yung patuloy na kilalanin ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Yun sinasabi po niyang iniiwan yung mga anak kasi po yun yung tawag ng ating Panginoon na magamit po siya sa mga outreaches noong araw po. Yung sinasabi po niya, ngayon po ay 50 years old na, di ba? Yes. Oh, di ba? 50 years old na. Good morning, Ate. Love you. Yan. Alam niyo po si Ate, laging sinasabi nga na kapag nababati po siya sa Good Morning Jesus, sasabihin daw niya, sabi ni Bel, sabi niya, Ninong, pa-bless po. O, di ba? God bless you. Ayan. Yan. Yun po. Yung passion na yon sa ating Panginoon ay patuloy na pagkilala sa kanyang mga salita. Kaya talagang yun nga sabi, iniwan ang anak, iniwan ang ina. Di ba? Pero ano po yun, hindi talagang iniwanan kasi magkakasama pa po. Umuwi naman po sa gabi. Opo. Umuwi naman po. Kung di mapapalo, ng nanay takya. Opo. Sister Chit naman po. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Simulan ko nung ako'y dalaga. Mahaba-haba. Ilang minutes? Yan, 3 minutes. Maganda na yung kasi nung bata. Noong dalaga ako, kasi pumapasok ako noon, basta sila'y umaalis, sumasama ako. Yung pala prayer meeting. Ang unang ibinigay sa akin ni Lord na word ay doon sa
Sa Matthew 24 verse 13, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. So, yung po'y natanim sa aking kaisipan na nagkaroon ako ng takot. Takot na noong paman ay alam ko na merong impyerno. Kasi yung bang pagbata ka, kung ano-ano yung pinapanood mo sa sine, nakikita ko yung impyerno. Kung kaya nga ako ay nagkaroon ng takot na, baka hindi ako maligtas. Kumbaga parang bata. So, doon nagsimula kung paano ako nagkaroon ng kaisipan na kinakailangan ko na magkaroon ako ng kaligtasan sa pamamagitan ng pakikinig ng mabuting balita. Naging bukas yung aking kaisipan kung paano ako makapamuhay ng tama para doon sa sinasabing kaligtasan. Kung kaya nga, sa haba ng panahon na aking pakikipag-ugnayan sa Kanya, nalaman ko ng Kanyang mga pangako, ay totoo sapagkat ipinaranas ng Diyos sa amin. Ayan, katulad nung nagkasakit ang aking asawa, kasi pandemic pa noon, parang buntot na ng pandemic yun pero hindi pa rin pwede na magbantay ang sino man sa amin kung hindi isa lamang. Noon ay ako yung pupwede kasi yung aking anak ay walang baksin. Ang akin namang isang anak ay nasa sa training sa pulis dito sa May Taguig. Kaya wala akong magawa kung hindi ako yung magbantay. So, nakita ko ang lahat ng pangyayari kung paano yung naganap sa aking asawa mula sa bahay na aming pag-alis, kung paano siya walang malay, humahagok, napaihina noong aming dinala sa ospital. So mahaba-haba pa yung oras kung paano siya nilapatan ng gamot na nararapat sa kanya kasi yung aming ospital na pinuntahan ay kinakailangan pang may deposito. Sa madalit sabi, ang Diyos po ay kumilos noong oras na yon. Praise God, thank you Lord. Yun na naman, sinagot na naman at pinatunayan niya yung kanyang pangako na siya'y nakikinig sa mga panalangin ng kanyang mga anak. Kaya nga, sa bawat araw, ang aking pong asawa ay nagkaroon ng 3 araw na comatose. Na sa amin pong pagkakita sa kanya, ay kung siya man ay makaligtas, siya po ay hindi makakapagsalita, hindi siya makakabangon, kundi bedridden na talaga, kundi masusubuan. Pero alam nyo ba, na sobrang bait ng Diyos at tunay na siya ay nakikinig sa mga dalangin. Ang lahat po ng pagkilos ko, ang Diyos po lamang ang aking inaasahan. Kasi through cellphone po lamang ang aming pakikipag-usap sa aking mga kapatid. Hindi po nila ako madamayan personally. Kung kaya nga ang Diyos po lamang kapag ako'y may kailangan, wala po kong ginawa kung hindi umiyak sa Panginoon. So, nagtagal po hanggang 6 na araw, ay nakita po namin na sabi ng doktor, pwede na kaming lumabas sapagkat ang aking pong asawa ay nakakapagsalita at malinaw ang kanyang pag-iisip. Noon siya ay tumindig, siya po'y nakapaglakad ng tuwid na tuwid. At sa ngayon po, makikita yung pagpapala ng Diyos, yung katapatan ng kanyang pangako, ay ang aking pong asawa ay, kung ano po yung ginagawa noon, ginagawa na po niya ngayon. Wala pong kadepe-depekto. Sobra pong bait at tapat ang kanyang pangako. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank Di you, ba Lord. passion, di ba? Yung passion for God is passion for His Word. Ano nga yung word ni Brother Hiner nung tayo nag-LSS? Yun. Nung nagdaos po tayo ng LSS nung May 1 at isa po si Brother Hiner na pinakamasaya. Di ba? Oo. Noong last LSS po namin doon sa Kailaway, na ginanap sa baptism, water baptism po, ay siya po yung pinakamasaya. Alam nyo ho, noong na-water baptize siya, hinawakan niya yung aking kamay at sobra po siyang galak na galak. Ang sabi niya, alam mo, natupad na yung aking pinapangarap. Sabi ko, ang alin? Sabi niya, ito,
Kasi ang limit kong Life in a Spirit seminar, pero ang water baptism ay hindi pa ako nakaranas at ngayon ko naranasan. Sobra akong galak na galak at naramdaman ko ang Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Masabi mo, Sister Chit, kay Brother Hiner. Sabi nga, abay, wag ngayon. Akala ko'y naganap na sa kanya daw buhay. Ay sabi ko, wag naman ngayon. Ang akala ko, ang ibig niya sabihin, pwede na siyang o pumana. Wag naman ka ako ngayon. Sabi, hindi. Ako'y galak na galak sapagkat naganap na ang nais ko sa aking buhay. Thank you, Lord. Amen. Isang katuparan ng salita ng Diyos na hindi pa tapos ang Diyos sa ating mga mahal sa buhay. Kaya nga, di ba, sabi niya si Brother Hill, ilang beses nang umattend ng LSS, pero nung nag-LSS kami nung May 1 at saka, hindi po ibig sabihin doon ay hindi naging importante yung mga previous LSS. Malaki pong bagay, yung mga LSS po natin noon. Na kumbaga sa panahon po ngayon, ay naging mas naging active yung mind natin. Muling hindi sinasabing refreshment kasi alam na natin yung salita ng Diyos, pero kumbaga yung the need of the hour, na-meet muli ng ating Panginoon nung time na yun. Kaya yung sabi niyang, eto na. Ang alain. Ang aking pinakamimidhe. Diba? So, yun po yung nagagawa ng passion natin sa salita ng Diyos na patuloy na pakikinig, patuloy na pagsunod sa Kanya. Ninang yung pong group study po niyo. Ayan, thank you Lord. At purihin po ang ating Panginoon. Dahil nga po sa dami ng ginawa ng Lord sa aming buhay, especially po yung pagkakaroon ko ng bukol way back 1980s pa noon. Iniyakan na po ako ng 2 kong kapatid at doon po binigay sa akin kasi hindi ko po masyadong naiintindihan ang usapan ng aking kapatid na kung ano na po ang kalagayan ko. Pero nung gabi pong yon, ng pagkagaling po namin ng hospital, ay ang dalawa ni Ate Clemmy umiiyak na. At ang sabi nga ho ni Sister Chit, bakit si Ate Jo pa? Ako na lang kasi wala akong anak. Ayun po iniyakan ko, nakatulugan ko po ang pag-iyak at alam niyo po, ayun nga po, na-share ko na po naman ito pa ulit-ulit. Binigyan niya nga po ako ni Lord sa Isaiah 49:14-16, sabi doon, pinabayaan na tayo ni Yahweh, nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ni Yahweh, hindi kita malilimutan. Kung mayroon mang inang lumimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa iyo kahit sandali. Jerusalem, hindi kita malilimutan sapagkat ang pangalan mo'y nakaukit sa aking mga palad. At napakarami pa rin po ng pangyayari. At pagkatapos po noon, inalis ko na po talaga yung gamot ko. At naramdaman ko po na ako po ay, natuklasan ko na lang na ako po pala'y lumakas na, tumaba na, at malayo na po ang aking nararating. Bawal po sa aking magkaanak, pero nadagdagan pa po ako ng isang anak. So, at sa mga pagdaan po ng panahon, marami po akong na-encounter na problema. Ang buhay po namin noon, sa totoo lang, kalimitan po araw-araw ang aming pagkain ay lugaw. Pero nagpatuloy po kami sa paglilingkod sa ating Panginoon kasi mula po nang narinig ko ang kanyang salita at napatunayan ko na ang kanyang pangako ay totoo sa aking buhay. Naging mainit po ako sa paglilingkod pero hindi po pala porket mainit ka sa paglilingkod, hindi ka na magkakaroon ng problema. Marami po kami pinagdaan ng problema, yun nga pong paghihikaws namin, kasi hindi po namin inilalako ang aking asawa at si asawa ni Ate Clement. Nalimutan po kami nung nasa sa ibang bansa po sila. Bagamat ang kay Ate Clement po'y nakulong dahil sa maling akusasyon, pero ang aking pong asawa ay totoo pong akusasyon na nagkaroon siya ng another woman. At hindi lang po yon, another woman po ulit, kasi nagkatatlo po kaming woman sa kanyang buhay. Pero ang tininang ko po doon ay ang pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya mo palang magpatawad kapag kilala mo ang ating Panginoon. Patuloy at patuloy po, nagkasakit po uli si tatay.
At napakabuti po ni Lord. Alam na alam po naman halos ng lahat na si tatay ay nagkasakit. 1 month sa ospital, malaki ang gastusin. Pero at the end, kami po yung magbabayad na wala po kaming binayaran kahit po isang pera. At dahil nga po sa ginagawa ng Diyos sa aming buhay, dahil sa pananalig, sa habang ikay nananalangin, habang ikaw ay nag-aaral ng salita ng Diyos at patuloy mong nininilay ang salita ng Diyos, para bagang nagiging magaan sa iyo ang iyong dalahin sapagkat alam mo na lagi siyang nasa sa tabi. At talaga pong naranasan namin at naramdaman namin na hindi po kami pinabayaan. Sabi nga, lagi po kaming inaabsuelto. Bagamat dumadaan na maraming problema, ang hindi po namin niintindi ang maraming problema, syempre nasasaktan po kasi tao lang. Pero deep in our heart, sa aming kaisipan, something good is going to happen. At lagi po kami talagang nagtatagumpay. At dahil nga po doon sa masyadong nakilala namin siya sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang amin pong buong angkan, pamilya po ni Ate Clement, pamilya ni Chit, pamilya po ng aking mga kapatid, nagkaroon po kami ngayon ng bumuo po ang mga bata ng group chat. At doon po namin idinaos ang aming Bible time since kauna-unahan pong taon pa ng pandemic, dahil di nga po kami makalabas, ay nagkaroon po kami ng Bible time Monday, Wednesday, and Friday. At ngayon po ay Monday and Friday na lamang ang aming prayer meeting online. At ang Thursday po ay inilaan po ng mga bata sa pananalangin. Nagkaroon po sila ng prayer warrior. At hindi lamang po kami matatanda nag-o-online, pati po yung maliliit na bata na doon na po din sila lumaki sa pakikinig ng salita ng Diyos. At napakaganda po na mga naging resulta. Kasi nung bago po mag-pandemic, kilala po ng aming lahat na mga anak si Lord, pero wala silang malalim na relasyon. At sila po ngayon, talaga nga pong sa pag-aaral ng salita ng Diyos, pag nagkaroon ka, passion for God is passion for His Word. Nagkaroon po kami ng talagang kahit hindi ho ang iba maka-attend kasi dahil may mga pinupuntahan sila, dire-diretso pa rin po. Kahit po ang nakaka-attend lang ay 5 o 6, ganyan po, dire-diretso po sila. Kahit po kaming Tatlong Maria na mga elder nila, every online meeting, meron na po kaagad na ka-assign na isa na siya po ang magsisimula. So, purihin po ang ating Panginoon at napakasarap po na pag naging close ka kay Lord, naging close ka sa Kanyang salita, mararanasan po natin ang ibang klase ng buhay. Purihin po ang ating Panginoon. Yan, purihin ang ating Panginoon. Alam niyo po, talagang yung mga ginagawa po sa atin ng Panginoon ay masasabi natin, di ba? Kung minsan niya ho, parang hindi natin maunawaan eh. Halimbawa, yung mga nararanasan nating mga trials sa buhay. Pero alam niyo po, lahat din po yan, instrumento din po ng Panginoon yan. Para lalo nating mapatunayan kung gaano yung pangako ng Panginoon ay matutupad sa buhay natin. Kaya nga po, pag sinabi nating passion for God is passion for His Word, sabi nga dito yung salitang meron kang commit to spending time with God. Diba? Pag sinabing merong yung passion for God, sabi nga dito, meron tayong nakakommit yung ating oras sa Panginoon, di ba? Katulad nga ng mga sharing ng ating, di ba? Kaya salamat kay Lord. At tawagin naman natin si Ninong Mon, yung kanya namang karanasan. So, purihin ang Panginoon Diyos. Doon po sa aking karanasan, unang-una nga sa Saudi, muntik na ako mapugutan ng ulo. Una po yon, yung padalawa, naputulan ako ng paa, nabagsakan ng kahoy, bali. Pero patuloy pa rin kami nagpe-prayer meeting. Itong kalulihan, ito yung muntik na ako talagang mawawala. Kasi nung ako inatake, ang sabi nga nung 2 hipag ko, ay paghahanda na ako ng pagbuburulan. So, purihin ang Panginoon Diyos at nakaligtas pa rin ako at talagang ipinagkalog pa rin niya yung buhay. At ang sabi nga doon sa awit 190, ang salita ng Diyos ay aking pambuong pusong isasaysay. Kaya nga ito, kahit malalayong lugar, nakakarating pa rin ako. Kasi ang kalakasan na ipinagkalob sa akin ng Panginoon Diyos sa ngayon
ay ginugugol ko sa paglilingkod. Thank you, Lord. Yan, Ninong, ilang taon na nga po kayo sa birthday nyo? Ilan taong ka na raw, Tay? Sa birthday mo. Lahat po sa August. Hindi, ilang taon muna ikaw? Ilang taong ka na sa August? Hindi pa natin sila imbitahan? 70 na. Iniimbitahan ko kayo. Nag-iimbita na. Ayan, 70. Kaya nga yung, yung passion for God and His Word, ini-spend niya yung time with God. Ngayon po, ay nako, ang Ninong, kaaga-aga po magsundo pagka Sunday sa ating mga kapatiran. Pag sa humahingan, dadaanan po niya mga kapatiran natin. Thank you, Lord, doon. Kaya nga, yun yung commitment niya sa ating Panginoon na simula kasi simula nung magkasakit Ninang, di ba? Parang bagong buhay uli. Oo. Na, kumbaga, yun nga, physically, hindi tayo exempted. At isang pamamaraan para magkaroon tayo ng malalim pa na ugnayan sa ating Panginoon. Kaya si Ninong, kahit pinipigilan, nako. Sige pa rin. Yung 24 hours po niya. So, parang yung isang 24 hours, ginawa po niyang dalawa sa sobra pong pag-spend ng time na masunod yung pinapagawa sa kanya ng ating Panginoon. Napaka, na habang nakikita mo kung paanong nagiging, yung totoo, yung napapatunayan natin na ang salita ng Diyos ay totoo, the more naman na niyayakap mo, minamahal mo ang ating Panginoon, the more na nagaganap yung salita niya sa buhay natin, the more na binibigyan natin siya ng kaluguran. Amen. Sa lahat ng gagawin natin. Yun, di ba? Kaya, eto pong aking mga kapatid. Ako po, pinakabata sa kanilang lahat. Kaya po, nai-inspire po ako sa kanilang passion, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Tapos, syempre, lagi po kami magkakasama, kahit po paulit-ulit ang kwento nila. Hindi po, kasi halimbawa may pinag-uusapang word, babalikan yung dati, ganito nga nung una. Pagka po nagkasama-sama, naalala yung mga unang mga manggagawa, yung unang mga pinupuntahan, nare-review yung pagganap ng salita ng Diyos. 'Di ba? Halimbawa katulad nga po nung isang araw, meron po kaming paboritong puntahan noong araw. Na hindi ko na po babanggitin, na isang outreach din po natin. Pero kailangan po, ang pumunta po doon ay malalakas ang tuhod. Noon po, nakakapunta pa ako. Ako pa ang pinakabata. Ngayon po, promise, lagi ko sinasabi, hindi ko po kaya. Pero binibiro po natin yung kapatiran natin na pag nagpagawa ka ng cable car doon, kahit araw-araw kaming pumunta sa prayer meeting. Pero thank you Lord, kasi nga, yun nga, wala pong inoras sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi nga, ang isa pong passion, passion for God and His passion for His Word is surrounding yourself with people passionate about God. Kaya alam nyo po, kaya po ako'y willing-wili sa kwento nila kasi ang dami pong pinatunayan ang Diyos sa buhay nila. Kahit po paulit-ulit yung kwento, yun nga, surround yourself with people passionate with God. Kasi po, napakasarap pong mag-grow sa buhay spiritual natin. Yung kasama mo, yung lalong-lalo na yung mga nagtagumpay na sa laban. Yung matatanda na. Hindi naman. Hindi naman kayo matanda. Kaganda na make-up nyo. Ay! Sino nga po nag-make-up sa inyo? Yung Muse. Si Sister Jel. Oh, di ba? Abuyador. Abuyabor. Ayan, di ba? Hindi naman sila mukhang senior. di po ba? Ayan, thank you Lord. Kaya yun po, yung lagi naming
At saka hindi pa po, kukwento ko po sa inyo na si Ninong Moon ay nagsisibak pa ng kahoy. Nako, kami po ang natatakot. Mumutol ng kawayan yan. Basta sa ilog. Yes. Oo. Ngayon, hindi naman si Standing ngayon. Hindi nga, Hindi, dito nag-GMT kami. tayo eh. Biglang naman eh. Oh, yun. Kaya talagang yung passion natin sa Diyos and passion for His Word, talagang pagkasama mo yung mga mananampalataya, makikita mo na, ganun pala yung pagkilos ng Diyos sa kanila. Ganun pala yung nagaganap sa, akala ko, ito lang yung yun yung mga ganun. So, nag-grow din po tayo doon. Tsaka ang lugaw namin ngayon, marami nang manok. Noon, puro luya lang. Walang manok. Bakit may manok? Ay, arroz caldo Di ba lugaw ang kinakain lagi namin noon? Oo nga, nag-improve na. Asin lang. At saka kanin. Di ba ngayon Almost. marami ng manok? Halos Halata ko araw-araw. nga, nung kailan tayo nag-post-post may manok. Oh. Di ba? Yun, hindi ka naman hindi ka mananatiling wala. Yes. Hindi magaganap ang pangako ng Diyos sa buhay natin. Yun. Thank you, Lord. Yan, thank you, Lord. Babati muna ba tayo sa may birthday? Yes. At dahil birthday nila Yan. ngayon, makiki-birthday po kami sa inyo. Happy birthday sa ating mga kapatid. Nababasa niyo po ba? May 20, 2023. Happy birthday! Sister Sara Abanilla. Sister Ayan. Sister Amalia Tagaliya mo Cuartero. yan. Sister Rowena Sabado. Sister Ruth Blanza. Brother Matthew Kabahug. At happy anniversary kay Brother Vance and Sister Joy Sahul ng ating Bulacan Outreach. Oy, welcome home, Brother Vance. See you pag nagpunta kayo ng Batangas. And Brother Bong and Sister Fritz Lilo, malamang kami ang pupunta ng Baguio. Thank you, Lord. Pag may time, ayan. Happy birthday and happy anniversary po sa inyo mga kapatid. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless and keep you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Happy birthday! And happy anniversary! Yan, thank you, Lord. Purihin ang ating Panginoon. Napakasaya na doon sa mga napakinggan nating mga karanasan ng ating mga kapatid. Alam nyo, napakasarap mga kapatid balikan. Di ba, minsan may mga pagkakataon para bang nasasabi ng mga tao na bakit nangyari ang mga ganyang bagay? Pero nangyari po yan, sabi ng Word of God, di ba parang si Job. Si Job, sabi doon sa Job 42, nakilala kita sa balita lamang pero ngayon ay akin na namasdan. Kaya yung mga karanasan ng ating mga kapatid, lalo na sininong mo, yung sharing niya kanina. Alam nyo ba, yung kanyang, nagputol po sila ng kahoy. Alam nyo ba kung saan tumukod yung pinutol na sanga ng kahoy? Doon sa kanyang binte. Di ba? Nasabi ay putol ang binte. Ay hindi po, ay ngayon ay buong buo. Di ba? Kaya yun ay mga pangako ng Panginoon para sa atin. Kaya pinapaalaala sa atin ng Panginoon na yung mga salita ng Diyos, di ba? Yung kay Sister Clement nga kanina, anong sabi? Walang nag-iwan ng anak, asawa, bahay, nang hindi tatanggap ng pagkapala. Hindi naman ho ibig sabihin pag sinabing iwan, hindi na babalik. Pag alis ho nila ng umaga, bumabalik naman ho sila ng hapon.
Di ba? Pero yung mga pangako pong yan ay nagaganap sa buhay natin ngayon. Di po ba? Alam ko marami rin pangako ang Panginoon sa atin eh. Kaya dito po, tingnan natin at ngayon po ay balik tayo doon sa sa segment natin na awit ng mga manggagawa. Kaya nga po dito, yung nakita ko dito sa pag sinabi natin yung passion for God is passion for His Word, yung make singing worship to God a daily part of your life. Diba? Ibig sabihin, tayo ay may mga isang uri ng ating passion kay Lord, may mga awitin tayo sa puso po natin eh. Diba? Kaya dito, dadako naman po tayo at ang ating mga kapatid, meron din po silang mga awitin na nag-minister sa kanila. Kaya mapapakinggan ho natin, isishare po nila sa atin yung mga awitin nila na nag-minister sa kanila. Kaya una natin tatawagin si Sister Clemen. Kay Sister Clemen na awit, ito po ay composed ni Sister Sally Bartolome. At napanood naman natin yon sa previous na ating Good Morning Jesus, kung paano nalikha yung awit na yon. At yun ang isang awit na nag-minister kay Sister Clemen. Sige po, Sister Clemen, mag-ano po muna kayo. Amen. Ito po yung nag-minister at sa akin, simula nang marinig kong awiting ito, yung habang doon sa chorus, habang nabubuhay, maglilingkod. Kaya pag sumumpa kay Lord at nangako at inialay ang buhay, no matter what, habang buhay, maglilingkod sa ating Panginoon at habang may hininga, lalakad para maglingkod, aahon sa bundok at salamat sa Diyos sa kalakasang ibinibigay ng ating Panginoon. Para sa iyo lamang. Para sa iyo lamang ang papuri, dakilang Diyos Ama, na nagmamahal sa akin, hindi pinagkait ang bugtong na anak na sa akin ay nagligtas. O aking Diyos, kay buti mo sa lahat ng nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pangako mo'y tinutupad, maaasahang lagi. Para sa'yo, Jesus, ang papuri. Habang nabubuhay, maglilingkod sa'yo. Habang may hininga, pupurihin kang lagi. Wagas na pag-ibig mo ay di nagmamaliw. Ikaw, Panginoon, ang banal. O aking Diyos, kay buti mo sa lahat ng nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pangako mo'y tinutupad, maaasahang lagi. Para sa'yo, Jesus, o aking Diyos, kay buti mo sa lahat ng
nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pangako mo'y tinutupad, maaasahang lagi. Para sa'yo, Jesus, ang papuri. Glory to God po. Thank you, Lord Jesus. Praise God. Para sa iyo, Jesus, ang papuri. Talaga namang gagawin mo yun. Imaginein mo na lang, pag nakita ko tuloy si ate habang kumakanta ka eh. Alam ko ganun ng ano ni ate habang nanonood. Oo nga. Sabi niya, nanay ko yan. Yes, yung kagalakan. Thank you, Lord. Para sa Panginoon talaga ang papuri. Si Sister Chit po naman. Praise God. Ito pong awiting ito ay nag-minister sa akin. Kasi doon sa mga naganap sa aking buhay, kanino mo pa iaalay ang iyong buhay kung hindi sa Panginoong Hesus lamang. Sapagkat siya yung makakagawa ng lahat ng bagay para sa iyo. At lahat sa iyong buhay, siya yung nagmi-minister. Thank you, Lord. Yang awit na yan ay, ang nag-compose ay si Brother John Banyagali ng ating San Pablo Outreach. Ayan. Sa iyong trono. Aking buhay, Panginoon, alay. Kalakasang taglay. Kunin mo, O Diyos, gamitin mo, Jesus, pagkat ang to'y nilikha mong mula. Aking buhay, Panginoong alay. Kalakaran, karangasang taglay. Kunin mo, O Diyos, gamitin mo, Jesus, pagkat to'y nilikha mong mula sa iyong trono. Pangalan mo'y sasambahin, papupurihan ka, O Diyos, sa iyong trono. Kalwalhati ay namamalas ko, yung trono. Pangalan mo'y sasambahin, papupurihan ka, O Diyos, sa iyong trono. Kalwalhati ay namamalas ko, nilikha mo ang lahat, sa langit man o sa lupa. Buhay na tinataglay, sa akin ay ibinigay. Sa iyong trono, pangalan mo'y sasambahin, papupurihan ka, O Diyos, sa iyong trono. Kalwalhati ay namamalas ko, sa iyong trono. Pangalan
mo'y sasambahin, papupurihan ka, O Diyos, sa iyong trono. Kalwalhati ay namamalas ko, O Jesus. Praise God. Thank you, Lord. Nakikinig no? Talagang ang sarap pakinggan. Purihin ang Panginoon sa iyong trono. Ang pangalan mo isasambahin. Yun ang calling nating lahat. Na talagang, sabi nga nung huling part, kaluwalhatian mo'y namamalas ko. Kaya kailangan sa ating pagsamba at pag-awit na mga awitin para sa Panginoon, mamalas po natin ang kaningningan ng ating Diyos. Ngayon po, si Ninang Josie naman po ay merong original song. Ayan, siya naman po magbabahagi. Ayan, thank you Lord. Ito pong awit na ito ay kinuha ko po doon sa aking life verse ng kauna-unahan sa Isaiah 49, 14-16. At pinakanta po sa akin ni Pastor Simple. Bagamat hindi ko po siya matagal nang kinakanta. Pero natanong nga po kung may original song ako at naalaala ko po yun mga 15 years ago. 15 years ago na po yun. Kung bakit po nagawa ko yun, ay naku, hinalukay ko yan. Medyo nalimutan ko na nga eh. At sabi ni T. Clement, alalahanin mo. At kaya ko po ito na-compose kasi po yung dati kong sakit na nagkabukol po ako ay sobra po akong nahirapan. At yun po ay bumalik. Naramdaman ko pong bumalik. Kaya po ito'y naitanong ko at ako'y po'y umiyak. Ako ba'y talagang pinabayaan mo? At sa akin pong dalawang kapatid na umawit, may nagko-coach kasi alam nila ang kanta. Sa akin po, bahala na po si Lord. Yan, sinasabi na yun ang walang practice. Yun na, original. Sige nga. Ha? Okay, ako muna ang kakanta. Thank you, Lord. Yung key mo kanina. Nakalista kay Pastor? Kanina diba? tulaan niya namin. Thank you, Lord, sa bagong awit na to. Bagong-bago po talaga. Ganito po yan. Wag kang magsalita, ako na lang. Habang aking nadarama panghihinang tinataglay aking naitanong sabay sa pagbubulay. O Yahweh, aking Diyos, ako ba'y iniwan? Tunay, ako ba'y pinabayaan? Kailan may di kita pababayaan? Kailan may di kita iwanan? Pagkat pangalan mo'y nakaukit sa aking palad, magpakailanman
bawat oras sa buhay ko ay biyaya. Pangako mo sa puso ko'y nakadambana. O Yahweh, aking Diyos, pag-ibig mo'y tunay. Pangako'y aking nakamtan. Kailan may di kita pababayaan. Kailan may di kita iiwanan. Pagkat pangalan mo'y nakauukit sa aking palad, magpakailanman, magpakailanman, magpakailanman. Thank you, Lord po. Thank you, Lord. Praise God. Ayan, recorded na. I-arrange. I-arrange na. Ayan, hindi na mabubura yun. Kasi sabi po niya nung pinakanta, teka muna, hinahabol ko po sa cellphone. Nakaumpisa na po siya, hindi ko na maulit. Ayan, recorded na talaga. So, di ba, talagang, ito po ang tawag po sa awit na to ay testimonial song. Na ikaw mismo ay ikaw mismo nakaranas doon sa pagkilos ng Panginoon, kaya naaawitan mo siya. At nare-remind ka rin, di ba, sabi nga, hindi, ano yun? Kailan may hindi kita pinabayaan. So, ini-encourage po namin kayo na i-enjoy po ang tinig ng Panginoon, awitan natin si Lord, at mag-minister po sa atin yung mga awit na yun. At magiging bahagi. Imagine niyo po, 15 years pa po niya yung isulat. Talaga naman ang memory ay hindi na lost. Hindi pa senior. Oo, hindi pa siya senior. Thank you, Lord. Di ba? Thank you, Lord. Talaga namang sa mga awitin pa lang, hindi na naman tayo umiiyak di ba? Pero yung damdamin, muntik na, sabi ni Sister Clemen, yun nga, yung nababagbag lang yung ating damdamin, di ba? Pagka naalaala natin kung gaano tayo minahal ng Panginoon, di ba? Yung word pa nga lang kanina ni Ninang Josie, sabi doon pinabayaan na yata tayo ni Yahweh, di ba? Sabi ng mga taga-Jerusalem, nakalimutan na yata tayo, pero sumagot si Lord. Kung sakali man na mayroong nanay na lumilimot sa kanyang anak, ako na Panginoon niyo, hindi ko kayo lilimutin. Kaya tama-tama naman yung awitin at sumagot din si Lord sa awitin. Na bagong awitin nila na talaga namang kahit kailan, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Di po ba? Sa buhay natin ngayon, talagang napapatunayan natin, araw-araw, bawat sandali po ng buhay natin, di po ba? Na lalo pa nga po, minsan nagiging dahilan pa nga yung yung mga sitwasyon sa buhay natin para lalo tayong mapalapit sa Panginoon. Sininong munbay mo yung awitin? O hindi na muna? Susunod na muna. Sa susunod na segment na. Sa susunod na segment na. Alam mo na kung bakit. Tayo ay thank you, Lord. Alam mo na kung bakit. May aabangan sila. Yes, aabangan nila yun. Oo. Thank you, Lord. Oo. Kailan may hindi tayo malilimot ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Purihin ang ating Panginoon. Yan, nais ko lang pong balikan yung tatlong bagay na nakuha natin dito sa passion for God is passion for His Word. Yung tatlong bagay na naibahagi ng ating mga kapatid kanina, unang-una yung commit to spending time with God. Diba? Katulad ng napakinggan natin sa kanila, na talaga namang pagka may word ka talaga kay Lord,
ano yun, mapangahawakan mo talaga eh. Kaya pag alis na ng umaga, pagbalik ng hapon, naroon pa rin naman yung mga anak, naroon pa rin yung bahay. Siyempre, pangako po ng Panginoon yun eh. Walang nag-iwan ng bahay na hindi tatanggap ng blessing yun niya. At napatunayan naman natin, sabi nga dating pag naglugaw, luya, walang manok, ay ngayon panay ng manok, wala ng luya. Kaya tingnan niyo yung blessing ng Panginoon pagka tayo sumunod At yung pangalawa, yung make singing worship to God a daily part of your life. Kaya lagi tayo po may mga awitin sa puso natin Napansin ba ninyo yun? Pag-isip natin sa umaga, di ba? Kaya nga dito, napansin ba ninyo yung JMJ natin? Sinasabi nga minsan ni Sister Rhea, ano yung awitin niyo kaninang umaga? Na pag-gising nyo sa umaga, ito yung ipinakita sa inyo ni Lord. Di po ba? Di ba umaawit yung puso natin? At yun na po yung buhay natin ngayon Talaga namang pag-gising pala natin sa umaga, umaawit na yung mga puso natin. At ang pangatlo, ito nga po, surround yourself with people passionate about God. Kaya nga po, napakasarap na makisalamuha sa mga mananampalataya. Alam nyo, pag ang kasalamuhan natin mananampalataya, wala na lamang namumutawi sa labi kundi si Lord. Diba? Bahala si Lord. Si Lord ang bahala dyan. Di po ba? Kaya nga sabi ng awit 133 verse 1, ay napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Kaya alam ko, sinamahan ninyo kami ngayon dito sa segment natin. Dito sa anong segment nga natin ngayon? Awit ng mga manggagawa. Di ba? Alam ko, nanonood kayo dyan At habang kayo nanonood, sumasabay kayo sa mga awitin. At ito na po tayo mga kapatid ngayon Kaya nga yung ating passion for God, yung ating, pag sinabing passion, yung ating init, yung silakbo ng damdamin natin, alab ng ating damdamin na makapaglingkod sa Panginoon, lagi pong naandyan. Napasimba niya yung mga kasama namin ngayon. Di ba? Maaalib sila. Di ba? Talaga namang hindi mo talaga mapipigilan yung mga labi na talagang laging magpupuri kay Lord. Kaya nga lamang po, sa pagkakataong ito, may panahon talaga na para huminto kami. Magpahinga muna. Time is up. Kaya time Thank you, muna. Lord. Oo. Kaya, ibig sabihin, pasalamat tayo kay Lord. Kaya, ano ba ngayon? Enjoy your day, mga kapatid, sa ating sa pagpapatuloy ng araw na to. Baunin natin ang awitin ng ating Panginoon. Paggising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kay sarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Lord. Hallelujah. Sa aking Lord. buhay, ikaw ang number one. Amen. Mga kapatid, at alam ko, sa buhay natin ngayon, si Lord ang number one natin. Amen?
purihin ang ating Panginoon. Sige po, tayo po ay, sa pagtatapos po, ay tayo po ay mag-alay ng panalangin. Thank you, Lord. Dakila po naming Diyos. Kami po ay nagpapasalamat sa malayang oras na ibinigay po niyo sa amin para sa umagang ito, maibahagi namin, Panginoon, ang mga bagay na kamanghamang ang naranasan namin. Kaya po sa mga sandaling ito, Panginoon, salamat po sa mga kapatid namin na nakasama po namin sa aming segment na ito. Alam po namin, Lord, na napagpala po kaming lahat. At nawa po sa mga sandaling ito, ang pagbabantay, pag-iingat, ay patuloy pong kasama namin kahit saan kami magpunta. Muli, Panginoon, sa oras na ito, lahat ng parangal, papuri, ibinabalik po namin sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen! Thank you, Lord! Thank you, Lord! God bless us all! Thank you, Lord!